Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong kakaibang post ng Top Notch Sports. Mayroon palang prestigious award na natanggap ni Auntie Claire Castro sa Samahang Basketballista ng Pilipinas. Ang award niya is Defensive Player of the Year. Okay. So, Samahang Basketball ng Pilipinas has officially announced that Claire Castro, center of Gilas Philippines Women, has been named the 2025 Defensive Player of the Year. Yeah, may picture siya na naka-uniforme. Oh. It was a unanimous decision. 1 billion steals per game ang average ni Castro at walang nakulong na big fish ngayong taon, Paldo. Medyo katatawanan na post ito. Kailang in fairness sa kanya, magaling siyang dumepensa sa kanyang amo sa Malacanang. At the same time, marunong din siyang umatake laban sa mga Duterte. Okay. Bigyan natin ng people who reacted. 25,000 people who reacted, 22,000 ang tumatawa, 2,700 lang ang nag-like, 185 ang nag-love. So, in fairness kay Auntie Claire, I'm sure maligaya ang taga Palacio sa kanyang performance as taga-depensa. Walang issue na hindi niya kayang saluin. Kayang-kaya niya. Ang galing. Example na lang. Itong lagapak na ratings ngayon ng Pangulo. Ang sabi niya? Hindi iniinda ng Pangulo yan. Kasi alam niya the President is doing the right decision kahit unpopular yung ginagawa ng Presidente na pinapaimbestiga ng mga korap. Hindi naman yung desisyon niyang paimbestiga ang nagpabagsak sa rating ng Pangulo is walang resultang nakikita. Ang nagpabagsak sa rating ng Pangulo yung perception ng taong bayan na merong tinatabunan. Example, ICI, yung ayaw nilang i-live stream ang kanilang hearing. Ano pa? Wala naman palang pundo. So, pinipili lang mga iniimbestigahan. Duterte, Davao, priority investigasyon. Samantalang Ilocos Norte, Leyte, bali, hindi nila pinapansin. Yun po. Tingin ng taong bayan, napakahina ang administrasyong ito sa pagsugpo sa korupsyon. Napakahina ang administrasyong ito sa pagsugpo sa inflation. Napakahina ang administrasyong ito pagsugpo ng talamak na pulburon, pati pagsugpo ng kahirapan, mahina rin, kagutom, nagtuloy-tuloy. Kaya yun, lagapak ang kanyang rating. Next, yung walang nakulong na big fish. Sabi niya, dilis lang daw ang mga nakulong. Sabi niya, bakit? Si Diskaya, dilis ba? Hindi ba malaking isda siya? Sabi niya, si Saldico, nabigyan ng warrant of arrest, di ba? Hindi yan dilis, malaking isda. Yes, I agree. Malaking isda si Saldico dahil isa siya sa mga utak. Kaya lang, ang tanong, nasaan ngayon si Saldico? Kung nakakulong na sana ngayon si Saldico, ay pasalamatan ko ang administrasyong ito. Kaya lang si Saldico, hindi nila mahanap-hanap. Tinatawanan sila ngayon ni Saldico dahil nandun nakasafety na sa isang bansa na kung saan mayroon siyang citizenship, mayroon siyang passport. Portugal ata, kung tama yung hinala ni Secretary John Vic Rimulya. So, paano magkaroon ng hustisya na yung nag-iisang politiko na may warrant of arrest
libre. Nandun lang sa ibang bansa, nag-enjoying ang buhay niya. So, wala, paldo talaga. Hanggang Diskaya na lang sila na okay, talagang may kasalanan si Diskaya. Kaya lang to me, si Diskaya is maliit na isda. Although malaki yung ninakaw nila, kaya lang biktima rin sila ng mga kalokohan ng mga politiko. Kasi kung maganda lang sana ang sistema, ang mga kontraktor gusto nilang mag-negosyo ng maayos. Paano? Niloloko sila ng mga kongresista at mga DPWH. May biding-bidingan. So, good luck kay Auntie Claire Castro. Sana hahaba pa ang serbisyo niya sa Malacanang. Dahil nakakatulong siya. Una, entertainment value. Pag nagsalita si Auntie Claire, nakakatawa. Makikita mo talaga yung style niya na ang galing umiwas sa mga so, pabayaan lang natin na nandyan siya. Salita lang ng salita at lalong lalagapak ang rating ng kanyang amo. Yung sinabi niyang chukadal, kamukha daw ni BP Sara ang chukadal pag nagagalit. Ano yon? Sabi ng isang abogado, si Attorney Mike Operario, that's parang pang-divert lang sa atensyon din para ang galit ng taong bayan mapunta sa kanya. Example, yung kay DTI Secretary Cristina Roque, yung 500 pesos na Noche Buena. Pang-divert sa atensyon pala yun. Para hindi mapag-usapan ang flood control corruption napunta ngayon sa Noche Buena. Mga ganon. So, ano ang hinaharap ng ating bansa ngayon, 2026? May pag-asa ba tayo na makaahon? Lagapak ng ating ekonomiya, lagapak ang stock exchange, lagapak ang foreign direct investment, poros lagapak. Sana may magandang mangyari sa 2026, alang-alang sa kapakanan ng mga nasa laylayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate ang Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami ka. Bubusang bay. Ano pa rin mo kalat? Ano anay gansang tanipet sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
Tao sin, ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.